kaya dito? Oo, first time. First time? Kaya gusto mong bumaba. 10 kilo. Hindi siya nakautol. Buhay yung mga mga kamantigi na tinanim ko. Yun mga kabosing, isang magandang araw muli. At welcome ulit sa aking panibagong vlog ngayong araw na to. Ngayon po ay araw ng Merkules, 12:30 ng tanghali. Dito tayo sa Alfonso mga kabosing. At syempre muli, sana po sa mga oras na ito habang manonood kayo ng aming vlog ay nasa maayos tayong kalagayan. At syempre kung may problema man ay kinakaya naman mga kabosing. Syempre lagi tayong nanalangin sa may kapal para at least makaraos tayo ng maluwalhati kasama ang mamahal sa buhay. So ngayon po ay pauwi tayo ng Batangas dahil bigla po kasi ito, kasi meron po akong tiyahin na sumakabilang buhay na, kaya kailangan natin pumasyal kahit malayo. Dito po ang punta natin ngayon ay sa Agoncillo, Lemery, sa bayan ng Agoncillo. So para sa hindi pa nakakaalam mga kabosing, tayo po ay ang angkan natin ay talagang mga lahing Agoncillo, Batangas mga kabosing. So dito tayo sa shortcut ng ng galing Amadeus diretso ng Alfonso mga kabosing. So dala-dala natin ang small car to, parang toy car lang mga kabosing. Nakakatuwa naman. Ginamit natin to kasi matipid itong mag-gas ang Suzuki Espresso mga kabosing. So yan, samahan nyo ako sa vlog nito mga kabosing. At ito ay saglit lang tayong uuwi. Siyempre mas mahalaga ay tayo po ay dumalaw doon sa namaya pa natin tiyahin. At dadaan lang tayo dito sa may palengke ng Alfonso para may biling kaunti para madala doon sa doon sa tiyahin ko. Hawakan mo. Kami lang mga kabosing dahil yung mga bata may pasok naman. Araw ngayon ng Merkules. Mamaya naman ibabalik din kami. At siyempre pipilitin natin na makadaan doon sa bahay ko doon sa Lemery, sa may Mayasang, sa may Obitono Camp. So ang alam ko talaga nandun din sila. Kahapon ay nag-message sa akin si Kautol na doon sila siguro doon sila magko-content. At until now ay wala pa rin silang wifi. Doon sila nahihirapan mga kapusa at Tamayo. Kung matatandaan nyo at mga nanonood na mga vlog nila ay sige pa. Yung tinamaan ng kidlat yung kanilang Starlink mga kabosing. At hanggang ngayon ay hindi pa naayos. So nag-apply naman sila sa Converts, ay wala pa rin yatang update kung ano na. So hindi ko lang alam kung aabutin natin, pero kailangan natin makadaan at least masilip natin kung ano yung lagay ng bahay doon, dahil nagdaan sa tagulan hindi rin tayo nakauwi dahil busy rin tayo. At unang-una yung mga bata may exam, kaya hindi rin talaga makasaglit. So dadaan tayo dito sa may palengke ng Nasugbu Alfonso. Ayan, tabi muna tayo dito. Saan ka ba bibili? Yeah. So ayan mga kabosing, bibili si Mrs. ng kaunting madra doon sa kung saan nakaburol yung tiyahin ko.
Yung tiyahin ko yung mga kabosing ay hindi pa rin naman toong matanda. Teacher siya. So matagal na rin siyang balo. At isa sa pinakamabait kong tiyahin na wala ka talaga masasabi. So kahit malayo tayo, kinakailangan natin umuwi para at least madalaw natin. Hindi ko lang alam kung makikipaglibing pa kami dahil nga yun nga, napakalayo. Talagang 2 hours bago makarating doon. Sila halos malapit sila sa bayan ng Agoncillo mga kabosing. So wala pa akong napapanood na vlog ng ang nandun sa Bitono Camp ay si Kapanalig at si Kautol at si Pepe. Nung hindi ako nakapanood ng mga vlog nila, parang may isa na akong nasulyapan, yung kay Pepe na nagwawalis ng daan. So salamat sa sa paglilinis, at alam ko namang madumi yan dahil nagdaan na sa tagulan So yan mga kabosing, update lang kayo sa sa kaganapan sa pag-uwi sa Batangas. So pasensya na rin kayo kung bakit kung kaya lang tayo nakapag-vlog pagka pauwi ng Batangas. Pag sa Cavite napakadalang. Sana maunawaan ninyo na talagang busy tayo doon sa Cavite. At napakahirap mag-vlog ng busy tayo sa trabaho. Tayo natin mga kabosing, konti lang naman yung bibili natin. So yan mga kabosing, diretso na tayo. Ayun, samahan niyo ako sa biyahe na ito. Ang tansyado ko mula Cavite hanggang Agoncillo ay 2 hours. Medyo mabilis ng takbo doon. So pag doon sa amin ay 1.5, pero pag dumiretso na Agoncillo umaabot ng 2 hours mahigit. Kaya kung kukwentahin mo ang balikan ay nasa 4 hours. Medyo malayo din mga kabosing. Yun nga, katulad ng nabanggit ko, baka hindi ko alam kung makikilibing pa kami dahil yun nga, napakalayo. So yung yung magkakapatid ng nanay ko mga kabosing ay 2 na lang. So dahil nga yung sumakabilang buhay na yung isa, bali iisa na yung tiyahin kong buhay. Ilang taon na kayo? Hindi ko alam. So 2 lang kami ni Mrs. pa uwi. Kung nagkataon naman mga kaposing na Sabado or Linggo walang pasok, pwede ko namang isama yung 2. Kaso may pasok yung bunso, mamaya pang alas 3 ang labas. Kaya hindi talaga siya pwede sumama. Nakakatuwa mga kabos ito sa sakyang ito So yan parang motor lang mga kabosing. Ito yung gasolina nito, parang hindi na babawasan kahit pwede mo lang gamitin. Sabi ng iba malakas daw lang ng konti sa motor. At yung mahalampag na yun. Ang nakakatuwa dito mga kabosing ay ang bilis niyang tumakbo kasi manual siya mga kabosing, hindi siya matic. Napakahirap bingi. Kasi ginagawa yung daan. Walang o yan, ginawa na rin yung lubak-lubak road. Ayan yung pagka umuwi tayo parang nagdi-dribble. So nakakatuwa dito sa sasakyang ito,
1.0 lang tong engine nito mga kabossing. Ang tuloy niyang manakbo, ang gaan niyang manakbo eh. Saka hindi siya mabuhay. Ito nga yung 2021 model na Suzuki Espresso. Ang kalambog naman ng lamig ng ano ba yun? Yan. So katulad na nasabi ko sa inyo, kaya lahat tayo na pag-vlog pagka uwi ng uwi ng Batangas. Yan, malapit-lapit na tayo. Dito na tayo sa may malapit na tayo sa may Twin Lakes mga kabossing. Ang oras ay 20 minutes before 1. So siguro darating tayo doon ng mga alas 2. Yan. Siguro sa panahon ngayon mga kabossing, mas maganda service na ganito eh. Lalo kung wala ka namang maraming pera pang gasolina. Kasi ngayon ang talagang ginagawa ng paraan ng mga car manufacturers ay yung manitipid mag-gas. Siyempre gusto mong nakasasakyan ka, ito ay lumalaman din ng 5 passenger, 3 sa likod, 2 sa harap, including driver na yung mga kabossing. Diba? Medyo mataas to mga kabossing kumpara dun sa mga small car. Parang SUV type na maliit. Hindi tayo sanay mga kabossing sa totoo lang, hindi ako mahilig sa ganito maliliit na sasakyan eh. Kaya lang natutuwa ako, wala tayong masyadong panggasolina, kaya ito natin gamitin. Ito yung kanyang panel gauge eh, parang motor eh oh. Tuwa ako sa sasakyang ito. Pero sa totoo lang, wala akong idea sa presyo nito. Tingin ako sa marketplace, nagre-range siya ng ng 300,000 sa 2021. Parang lumabas ang Espresso 2021 na. Yan. At nakikita ko napakaraming bumili ng ganitong sasakyan mga kabossing. Itong Suzuki Espresso, marami tayong ibig sabihin maganda ang performance ng ganitong kotse. Kasi kung hindi maganda ang performance nito, hindi ito makiklik ang market nito. So marami pa rin lumalabas na ganitong Suzuki Espresso. Parang naiiba lang ay yung yung grills. At yung automatic nito mga kabossing ay parang medyo iba yung makina. Parang mas malaki dahil siyempre pag automatic, persado yung makina sa sa arangkahan. Kaya hindi po pwede yung yung makinang 1.0. Hindi ko lang kung 1.0 din yung automatic o pinalaki lang nila yung transmission. Nakatuwa mga kabossing oh. Para ka lang naglalaro ng kotse. Nilaro ang kotse. Pero ang maganda sa kanya, kahit maliit, mataas siya. Medyo nakalip yung yung itsura niya. Yan. Samahan niyo ako sa biyahe nito mga kabossing. Saka mga kabossing, mapapansin nyo kahit maliit ito, malalim siya oh.
komportable siyang upuan, hindi katulad ng ibang kotse na small car, parang sikip na sikip ka. Ito hindi, ang luwag-luwag oh, kahit sa likod. Malaki rin ang compartment dito mga kabossing sa likod oh. May mga dala-dala ko din yung ano eh, pantanim na kamoting kahoy, balinghoy. Try ko kung makakapagtanim pa ako bago mauwi, saka saglit lang naman yun eh. At siyempre salamat tayo kay Pepe, nakita ko yung sa vlog niya, nag-release siya ng right of way. Eh nakita ko rin na gumuho yung ano, yung part ng kabila na bumagsak sa daan, lupa. Kasi nung nakaraan nagkukwento yung mga taga roon na talagang wala daw tilaan yung ano, yung ulan. Maghapon walang tila, ang lakas. Diyan sa lugar namin mga kabossing, talagang ano, ang lupa ay ano, hindi siya tuong matigas. Ayan, nandito tayo sa boundary oh. Welcome to Nasugbu, Batangas. Boundary ng Cavite at Batangas mga kabossing. Dito sa ano, sa part na to, nung nakaraan, grabe ang hahaba ng brownout mga kabossing. Minsan 4 na araw na brownout. Grabe, magkakakuryente saglit lang. Yun lang ang ano, ang comment ko sa Batilik. Konting-konting ulan, wala na kuryente. Sana magawa nila ng paraan, kasi lalo yung mga aming negosyo na kinakailangan ay kuryente, dapat gagawa nila ng paraan. Kung ganun na basta umulan, automatic maya blackout, brownout. Paano kung hanap buhay mo ginagamitan ng kuryente? Dito naman sa Batangas marami na rin negosyo yung ganon. Hindi naman porket nasa Batangas ka, nasa ano ka na, magbubukid ka lang. So yan mga kabossing, dito na tayo sa ano, sa may part ng ano nga ba to, Mahayakay o Malinis ba, Lemery. So malapit na tayo doon sa ano, malapit na tayo sa pakaliwa ng Punta Agoncillo mga kabossing. So pagdating natin doon mga kabossing, hindi na tayo magbablog kasi respeto lang sa burol. Ang mahalaga ay makarating tayo. Dito sa bayan ng Agoncillo mga kabossing, dito ako pinanganak. Dito ako pinanganak sa Agoncillo. So nung pagkaanak, nung baby pa daw, umuwi na ako ng Mayasang. Sementado na rin to. Meron na eh. No? Parang meron. Ano sabi ni Kao? Yung mga kabossing, dito tayo sa Jollibee. Nag-upload po, sir. Daan ako dyan. Oh. Dadaan ako sa Campanari. Ni. Dito tayo sa ano, sa Jollibee. Order Doon tayo na lang ng ba? Padali niya. Bali, ano, nakagaling na tayo dun sa
doon sa Burol nagchay. Order lang tayo sa Jollibee sa drive-thru. Tingnan natin kung makakadaan tayo sa ano. Makakadaan tayo sa Campanalig. Siyempre magpapasalamat tayo at naglinis dun sa bahay natin. Then pagkadaan natin doon, ano, balik ulit tayo sa bahay para mag-check ng ano mga dapat ayusin doon. So yan mga kabusing, pauwi na tayo. Diretso tayo ng ano, ng Campanalig. Try natin kung andun yung mga ano, yung tatlo. Nakita ko kasi ano, nagpunta sila kagabi tapos naglinis. So dahil natin ng kaunting ano, pagkain na yan, no? Nasaan ba yung ano? Doon sa likod. Sa likod. Ayan. Para naman ano, ano bang tawag doon? Salamat. Pagpapasalamat. Yan mga kabosing, at banggit ko lang, yung mga tsahin ko yan nung panahon kami mga bata pa, napakababait niyan mga yan. Teacher po yan mga yung tsahin ko yan. So lagi nang tanda ko noon pag may problema ako, doon ako pumupunta sa bahay nila dahil yung asawa niya, yung tiyuhin ko, asawa niya ay ano, ka-vibes ko yan. So ang tiyahin kong yan ay talagang matagal na may sakit. So totoo lang, nakaupo na siya sa ano, basta nakaupo na lang siya lagi. Tapos sa hindi nasang pagkakataon mangyayari ay nauna pang namatay yung ano, yung tiyuhin ko, samantalang kalakas-lakas inatake. Yun. Tapos nung tanda ko, nung mamatay yung tiyuhin ko, bigla naman siyang lumakas. Oo, nakakalakad siya, samantalang dati nung buhay pa ang tiyuhin ko, nakaupo ka lang. Puro ano mga kabosing puro ang tawag sa amin sa Batangas ano bang tawag, dulot ano bang service, ano, talagang Servisyo. parang ano, dulot ang tawag sa amin yung ano, yung parang Bigay lang. inaalagaan talaga, hindi pagkain, bigay, halos ano, hindi siya nakakilos, nakaupo lang. Tapos nga, nangyari, bigla namang ano, nauna pa yung asawa niyang walang sakit. Mula noon, nung pagkawala ng asawa niya, siguro ang takbo ng isip niya, wala na siyang aasahan. Kaya biglang lumakas yung katawan niya, yan. Kaya hanggang ngayon, so nadapa pala siya mga kabosing. Nadapa, may edad na 80 plus na. Tapos nadala pa naman sa ospital, kaso parang inatake siya doon sa ospital mga kabosing. Doon siya natuluyan. Kaya halos naubos na yung mga tiyahin ko talaga. Yung isa. Isa na, tapos yung isang natira may sakit pa rin. Hindi na rin nakakaano, nakahiga na lang. Sa side yun ng inay. Yung sa side ng inay, mga Aquino. Okay na Enriquez. Aquino yan mga kabosing. Talagang kinagis na ko na kaya sa buhay talaga. Sila, pero tayo wala. So akala ko mamaya pa uuwi si na Campanalig, punta ng Tamayo, kaso nung tumawag ako nakauwi na daw sila. Kaya bumili kami ng kaunting pasalubong, Jollibee, kasi mga bata pa yung mga kabosing mga Jollibee ang mga gusto noon. Kaya ihatid natin doon para at least wala namang kakain niya. Oh. Yung mga kabosing, nandito na tayo sa ano, sa Tamayo. Idadaan lang natin itong ano, itong
nabili namin sa Jollibee. At uuwi pa kami na ano, Mayasang. Oh, may video ko. First time. Oh, First time. What? Namin. Aba, matarik nga pala. matarik na. Ha? Matarik nga pala. Tapos buti nakakaahon dito yung ano. Iyo. Nakaka po. Hindi nakakaahon dito yung mga motor. Kaya nga. Oh, Buti may gaming rehas-rehas. yan. Nakapa, Diyos So, hindi naman tayo tatagal dito mga kabosing. Bukado. Nakabili lang kasi tayo ng pangmerienda. Eh, wala naman kakain. Kaya dinaan muna namin dito bago kami bumuli na ano, Ay, pare. ng Mayasang. Tama, ibibidahan-dahat. Baka matapong lahat yan. Kaya nga. Ito pala yung ano, kay Ma'am, ha? Louie. Kay Sir Louie Abadjes. Aba? Bay, Yan. Linis na. At meron na sila, wala pa rin silang wifi mga kabosing. Ito yung tubo. Ayan. Ito yung ginawa namin daan. Parang ako lang yata ang walang pangalan dito eh, no? Si Jumo Kabistak. Ayan. pagkatarik nga pala. Parang nanibago ako, parang ang hirap bumaba. Parang bilis. Baka may kita ka sana. Kaya nga po. Ay, Diyos ko po. Wala, binababa ko yun. Oo. Bili na. Ay ka, mauna ka na. Hindi na tayo pwedeng magtagal at may tatanim pa tayong mga ano, mga kamuting kahoy dun sa ano. Sa Mayasang. Ay, luwing dilaw. Oo. Ay, salamat na wala-wala pa rin. May baboy. Ayan. Shout out sa mga Kapanali viewers. Silip lang. Ano kayang ginagawa nila? Wala pa nga silang ano. Ilan ba to ni? Babalik ko. Ilan to? Ilan to? Tatlo. Ilan ba sila dito? Ay, alin? Ay, ang ano tatlo? Wala. Ay. Oh, tingnan mo, wala. Oh, wala si Kautol. Baka nandun, baka nasa loob ang ito. Sa kubo. Wow. Ganda nga ng motor ni ano ha. May kapanalig ah. Oh, ang dami ng accessories. Ito, dagdag na to. Yan. Tapos yung ilaw. May ilaw siya dinagdag dito eh. Ito. Ha? Tara na. Tahimik ah. Ay, kay Kautol pa rin nandini. Pare. Ginagawa nila. Nag-meeting. Gagawa sila ng lamesa eh. Nag-meeting. Ayan o. Ano yung ginagawa nila? Dito tayo dumaan. Bawal dumaan dyan. Ano ginagawa nila? Pero may meeting. Sino yon? Bumalik ko. Si ano? Pepe? Wala nang tao ko. May kadyas na yun Ito mo itsura. Ngayon ko lang nakarating dito. Abay, oo. Hindi naman ako napagod eh. So. Tao po. Bossing! Hoy. Anong oras kayo umalis doon? 9:15. Maaga pa. Gandang hapon po. Bumaba na si Mama Aya. Dito sila, bossing. Sa ano, natakot ako baka matulas. Tara sir, pasok po kayo. Okay. Ma'am, Talagang mga bata sir, hindi kasama. Hindi, may pasok. Pasok po kayo. Ano oras? First time pa ni Mama Aya dito? Oo, first time. First time? Kaya gusto mong bumaba. dahan ako eh. Abawasan ko lang ng 10 kilo. 10 kilo. Pasok. Galing na po kayo ito sa inyo? Hindi pa. Ay, hindi pa? Galing kami Agoncillo eh. Ay, akala ko kung dumaan po kayo. Hindi, nung mag-text ako sa'yo. Kasi nandito na pala kayo. Sabi ko, patay tayo. Eh, Pasok diretso pa, na ma'am. natin yan. Kaya pinaspasan na namin yung Ating din. Anong dala niyo, bossing? Meron akong, laruan doon.
Matipid daw sa gas kaya ginamit ko muna. Testing. Yan mga kabosing, uwi na kami. Mukhang mabibenta agad yan. Nihatid pa ako ni Kapanalig. Oo. Para ano. Kaya mo pala eh. Oo. Exercise. Ready na yung lalagyan ng ano. Ng wifi. Oo nga eh. Magkakabit na lang ang kumulong eh. Ang lin. Saka namin. Ang linis ng ano ah. Kaya kay Buddies. Ilan square meter yan? Ah? Ilan? 200 data? Walang 200 yan? 150. Baka. Saan ba yung manukan diyan? Manukan. Manukan. Sa kabila. Ay, makikita nyo ano yung mga... Ano ba yan? Tamayo pa rin? Oo. May ano dyan, may iskinita. Pag daan yung ganyan. May iskinita papasok. Hindi, bago nga tayo mga kabosing ah. Tagal na kasi. Nung ginagawa pa to. Pero nakakapag-akot na ako ng Oo nga. semento dito at saka ano, materyales. Ah, Nalakas po eh. baka naman ano, next week makabitan na to Sana. ng convert. Kasi nung nakaraan bagyuan eh. Kaya nintindi rin namin. Baka meron din silang inaayos na mga ano, Sa iba. linya. Kasi nag-request pa sila ng 2 poste. Tapos nung nakabit namin, Wala na. sila nagparamdam. Yun lang. Dini, nakita ko yung motor, yung Aerox parang mani-mani eh sa lugar na to. Na ano na kasi yun eh, na napalitan. Alin? Papalitan din ni Mike yun. Yun sa'yo? Sabi ko doon. May biyahe kasi kami sa Benguet eh. Oo? Kaya JP. Ah. Kaya testing ko kung kaya. Pero ni, uwi na ako. Ay ka na kuya. Uwi na. Uwi na. Wala si Madam. Sali, direct sa anak. Ha? Dito na kami. Uwi pa kami ng mayasang eh. Ah, yan? Oo. Ang kita. Itatanim ko yung ano, yung kamuti kong dala. Ha? Ano yan? Wow! Ayan, salamat kay. Thank you. Thank you. Dala kong ano eh, laruan. Dala kong laruan eh. Pwede yan. So, Espresso, yung mga modelo ngayon. get kayo bossing ang ma'am. Tingnan mo. Ayun mo. May tanim na kamuti dito eh. Ha? May dala na akong ano, pangtanggal ng damo. Tatanim na kabuting kahoy. Wala namang makain doon sa amin doon eh. Mag-uuti pa sa Cavite. Talagang ano. Dadaan pa kay Mayasang boss. Oo, itatanim ko nga saglit. Ah, sige. Saka bibisita. Bye-bye. Opo, ingat po. Kuya Loni, uwi na kami. Ah, salamat yan, kay Kapanalig. Humabol kami. Oo, at ang tipid dito sa gas. Parang nakamotor lang na ano. Hindi Manual. Manual eh. Para ang gauge natin mo parang motor din. Oo. Parang motor din. Ingat po, ingat. Ah, sige, sige. Hindi na kami. Hoy. Hindi ko kayang pakit. Hindi na ako nahirapan. So yan mga kabossing, pauwi na kami. Hindi na tayo nakapag-vlog masyado doon. Siyempre mas na-enjoy tayo sa ano, sa kwentuhan. Siyempre nag-a-advise din ako kay Kapanalig yung mga dapat yung gawin. Dahil nga minsan, pero tingin ko kay Kapanalig naka-recover na. Ganun pa rin. Talagang di basta-basta maalis mga kabossing. Pero ano yan, pag nasa galahan na at saka mga makakalimot yan. Ang mas maganda lang sana, wag siyang ano, masyadong magiinom katulad ng dati. Pwede pa rin namang uminom yung mga ganyan. Minsan pangit din pagka ano, walang ka-alcohol ang katawan.
kaunting merienda o pagkain ko. Kasi wala namang kakain nun, talagang para sa kanila yun eh. Oras na. So yun mga kaboss, malapit na tayo. Malinis na nga. Dumi na uli. Bago na nalinisin natin ang palibago. Talso. Nang. Oh. So yan mga kabossing, dito na tayo sa ano, sa bahay. At try natin maglinis kahit kung saan tayo makakaabot. Yung mga ano, yung mga nabuhay din pala kinanim mo niyo. Napakaraming damo mga kabossing, aalisin natin yan. Yung mga tinanim kong ano dito, parang wala. Aba. Oh, wala, hindi nabuhay yung galing sa atin eh. Medyo masukal pa rin talaga. Ang daming bunga ng sili. So yan, o tayo ay ano, maglilinis ng, mag-uumpisa na tayo maglinis dito mga kabosing. At talagang medyo nakapaglinis na sinakautol dito. So ibig sabihin talagang madumi na sila dumating. Ano? Grabe. Dumami yung damong ano ganito oh. Yung parang tinanim ko. Hindi natin malilinis itong mga kabosing. Siguro uwi na lang kami sa linggo. Ayan oh. Yung ina ko. Ha? Ang daming basura oh ni. Linis na nakautol. Buhay yung mga ano, mga kamantigi na ano, tinanim ko. So yan oh, tingnan natin sa ilalim. Daming damong ano bago.
Ito butas. O yan, oh, siguro nagwalis sila dyan. Tingnan ko rin yung ano, yung ibang part dito na di na mo talaga, oh. Marami tayong linisin mga kabosing. Oh, grabe ang ano, lago ng mga kamantigi. Ayan, oh. Dapat itong iba ito na inililipat dito para at least mapuno yan, oh. Para hindi siya ano, bunton-bunton. Ito ang natira kong pananim na to, hindi rin siya namatay. Kaya buhay pa rin. Tingnan ko rin yung mga pinalinis ko dito sa babang to. Marami pang ano, ayusin. Siguro hindi natin malilinis ito ngayon mga kabosing. Marami. Ayan, oh. Nalinis na rin itong baba. Nalinis nga. Ayan, oh. Dapat itong mga dahong ito ay dalhin doon sa pababa para maging malinis to. Ayan. Grabe daw yung ano, yung ulan ng oh, parang may bumagsak doon ah. Nabali yung dahon ng papaya. Oh. May nabuhay ding ilang ano, kamote. Dapat talagang nalilinis itong mga kabosing. So yan mga kabosing, at itong mga papaya, ano kayang nangyari dito, bakit naputol to? Baka may nakabagsak dito ano, dahon ng niyog, oh. Bali lahat eh. Bagsakan siguro yan. Tanim kong patani, oh, lalago na. So sa tungkol dito sa campsite, wala pa rin talagang nababanggit si Kapanalig. So hindi natin pwedeng, kasi yun nga, siguro dahil na rin sa nararamdaman niya, kaya hindi siya makapagdesisyon. Kaya hayaan na lang muna natin. Okay, habang wala pa siyang desisyon, lilinisin natin yung tataniman natin kaysa nakatimbuang yan. Yan. Oh. Bisitahin ko rin yung ano, yung tawag dito, yung mga tinaniman ko ng mga gulay dito kung may natira pa. Lakas kasi ng ulan, inabot ito, halos inubos yung lupa, kinayod pa baba. Oh. Ito lang, laki ng bahang dumarating dito. Damo na. Naku po, ang bigat. So yan. So hindi natin kayang linisin itong mga kabosing. Siguro mas maganda nanilaw pa yung mga pipino. Balikan na lang natin. Oh, kalabasa, palaya. Hindi na buhay yung yung ibang tinanim ko, nadadaanan ng bahay. O yan. Oh.
Grabe ang damo. Ngayon na yan na 5:20 na, para wala nang oras tayo dito. So mas maganda balikan na lang natin at gagamasin natin tong mga damong to. Nawala yung mga tanim kong talong mga kabosing. Ayun. Bago na natin tanggalin yan. Ang uunahin na lang natin mga kabosing ay yung daan. Saka tatanim ko din yung kamote. Pati itong ano, yung daang maliit. Wala oh. Tabunan na. May mga buhay pa rin yung mga kamantigi yung tanim mo. Yan o. Mas maganda sana yung ano, ilipat ito mararaming to. Kaso may mga sibol na rin. Pawasan na lang siguro. Ito dapat ano, sementohan, lumalalim. Siguro may dumadaang baha dito. O baba. At itong harapan ay nagdamo na. Kumalat na yung damo. So yan mga kabosing, at meron tayong tatanim dito ano, mga balinhoy. Ayan o. Ayan o. Galing pang Cavite yan mga kabosing o. Ayan. Tanim natin yung iba. Natin itong balinghoy na ito. Yan ang nagiging problema natin mga kabosing. Laging kulang tayo sa oras. Pagdating tayo dito hapon na.
So yan mga kabosing, at nakapagtanim na tayo ng kamote ay, no? Doon sa mula doon paikot pa ganyan. So nagkulang ang ating pananim. Ito nga, dito naman may sinubukan kong magtanim ng tanglad at baka sakaling mabubuhay.